Abot-abot ang tahip ng puso at hininga ni Carol habang nilalakad takbo ang mahabang hagdanan ng kanilang bahay. Pinagpapawisan siya ng todo at nanginginig ang mga kamay nang salubungin siya ng isa sa kanilang mga house helper na tumungo raw ang kanyang ina sa kanyang silid. Ang kaba at pag-aalala ni Carol ay naghalo sa kanyang sistema, kung kaya't ganoon na lamang ang reaksyon ng kanyang katawan sa nangyayari. Bumilog ang mga mata ni Carol at humigop ng isang mahabang hininga pagkarating niya sa ikalawang palapag ng kanyang kwarto. Hindi pa man siya nakakarating sa kanyang kwarto, ay naririnig na niya ang nababasag na salamin mula sa kwarto at ilang mga pagdadabog. Kahit sa paghihingal ni Carol ay tinakbo niya pa rin ang kanyang kwarto kung saan nanggaling ang mga pagdabog at mga bagay na nababasag. Napatakip na lamang sa kanyang bibig si Carol nang madatnan niya ang hitsura ng kanyang kwarto. Basag ang kanyang mga display sa kwarto, parang dinaanan ng bagyo ang kanyang kwarto, at ang dahilan nun ay walang iba kung hindi ang kanyang ina na si Vita. Nang makita ni Carol ang ina na hawak ang isang picture frame na gawa sa salamin, ay doon na napasigaw si Carol. "Ma!" Carol shouted. Tinungo niya ang ina at inagaw nitong hawak na picture frame nilang dalawa ng kanyang nobyo na si Zyven. "Ma, bakit niyo po pinagbabasag yung mga gamit ko?" Tanong ni Carol at naiiyak na pinasadahan ng tingin ng kanyang mga gamit na wala na yatang masasalba kahit na isa. At ang mga gamit na yon ay hindi simpleng mga bagay lang. Bigay yun ni Zyven na kanyang 3 taong kasintahan. "Really, Carol? Tinatanong mo pa yan sa akin?" Nakapamewang na buwelta ng ina ni Carol na si Vita. Ang mga mata ni Vita ay namumula at hinahangos pa mula sa ginawang pagbabasag sa mga gamit ng anak. "Ma!" Naguguluhang tanong ni Carol at tumulo ang luha niya sa di malamang dahilan. Naghalo-halo na ang emosyon na naglalaro sa loob ni Carol. May galit, sakit at takot. "Iniiyakan mo ang mga bagay na yan?" Pinagtuturo ni Vita ang mga gamit ni Carol na nasa kalunos-lunos na sitwasyon. "Ang bigay ng lalaki mo? Yan bang iniiyakan mo, Carol? Bakit? Ano ba ang mabibigay ng lalaking yon sa'yo? Yung mga guhit niya sa mukha mo? Mga walang halagang bulaklak na nalalanta? Mga alahas na peke?" Taas noo at may pangungot siyang puna ni Vita. Right there, nalaman ni Carol na nalaman na ng ina niya ang sikretong pakikipagrelasyon niya kay Zyven. Sa 3 taon na relasyon ni na Carol at Zyven, hindi yon alam ng mga magulang ni Carol dahil istrikto ang mga ito at ayaw ng mga ito na nakikipagrelasyon si Carol sa hindi angat ang buhay katulad nila. Sa madaling salita, hindi mayaman. "Ma, ano po bang masama doon? Nagmamahalan po kami ni Zyven, Ma. Mahal ko po siya. Masaya po ako kay Zyven kahit ganito lang yung mga nabibigay niya sa akin." Naiiyak naman at tanggol ni Carol sa kanyang sarili laban sa ina. "Mahal? Kahibangan, Carol. Anong mapapakain ng pagmamahal na yan sa inyo? Kaya ba kayong pakainin ng pagmamahal na yan? Ang hirap-hirap pa ng lalaki mo. Isang kahig, isang tuka." Saway ni Vita sa pamilya ni Zyven. Nabalitaan ni Vita na may kasintahan si Carol dahil nakita niya itong magkasama sa isang parke isang beses. At dahil doon, nagawang paimbestigahan ni Vita ang kasintahan ng anak at doon niya nalaman ang estado ng buhay ni Zyven na hindi pa kumpleto ang pamilya dahil nasawi ito sa pinagtatrabahuan nito. "Ma naman, nag-aaral nga po kami. Nagsisikap po kami para makapagtrabaho ng maayos at magkaroon ng maayos na buhay." Hindi natuloy ni Carol ang pagsasalita nang bumuelta ang kanyang ina. "Walang hiyang pagmamahal yan, Carol. Kahibangan yan. Sinasabi ko sa'yo, hiwalayan mo ang lalaking yon," ani ni Vita sa anak. Nabato ng ilang sandali si Carol sa kanyang kinatatayuan at napakurap-kurap sa ina. Ma! Utal na wika ni Carol. "Dapat hindi to malaman ng dad mo. At Carol, kapag nalaman niya to, alam nating pareho na pareho ang magiging desisyon namin. Huwag kang bababa para lang sa isang duka, Carol." Dinoldol ng daliri ni Vita ang sentido ni Carol. Nilayo ni Carol ang mukha sa kamay ng ina. "Hindi, Ma. Ayoko po. Ayoko pong hiwalayan si Zyven. Mahal ko siya at ipaglalaban ko sa hanggang sa huli." Muling natigilan si Carol nang biglang tumawang kanyang ina. "Haha, ayaw mo? Sige. Tatanggalin ko sa trabaho niya ang kanyang ina at sisiguraduhin kong walang mapupuntahan ang pamilya ng lalaki mo.
Natigil din si Vita nang sumigaw si Carol. "Mama!" Sigaw ni Carol. Tumaas ang kilay ni Vita sa anak at isang malakas na sampal ang lumapat sa maputing pagbumukha ni Carol. Nanlaki ang mga mata ni Carol at unti-unting itinapat ang isang palad sa kanyang pisngi kung saan tumama ang palad ng kanyang ina. Alam na ni Carol kung gaano ka-istrikto ang kanyang ina. Alam na niya kung gaano ito kamaldita, pero hindi pa siya kailanman pinagbuhatan ng kamay hanggang sa mga sandaling yun. Muling lumandas ang mga preskong luha ni Carol sa kanyang mga pisngi. "Sumunod ka kung ayaw mong may mangyaring masama sa pamilya ng lalaking yun, Carol. Saka hindi kawalan ang lalaki na tulad niya. There are a lot of men out there na mas nararapat at tababagay sa tulad natin." Si Vita ay nagmarcha tungo sa pintuan ng kwarto ni Carol. Kaso, bago pa ito nakalabas sa magulong kwarto ng anak, ay muli itong nagsalita. "Huwag mo ring susubukan na magsumbong sa lalaking yun. Dahil malalaman mo, Carol. Malalaman mo." May riing saad ni Vita at iniwan si Carol na humahagulgol. Hindi makapaniwala si Carol na aabot siya sa puntong yun. Sa 3 taon nilang relasyon ni Zyven, napag-usapan na nila ang tungkol sa kanilang pamilya. At sa plano nila tungkol sa kanilang relasyon, may balak sila Carol at Zyven na sabihin sa pamilya ni Carol ang kanilang relasyon kapag graduate na sila pareho. Ngunit dumating ang delubyo bago pa man yun mangyari. Sa kanilang eskwelahan, matamlay na naglalakad si Carol patungo sa kanyang classroom. Magdamag siyang nag-isip kung paano niya hihiwalayan si Zyven. Ipinagpasalamat na lang ni Carol na hindi sila pareho ng seksyon ni Zyven kaya't hindi niya ito nakita nang pumasok siya sa kanilang classroom. Iniisip ni Carol na ayain na magtanan sila ni Zyven pero naisip din niyang hindi pa nila kaya. Lalo na't si Zyven ang tumatayong padre de pamilya sa kanilang pamilya. Kilala na ni Carol ang pamilya ni Zyven dahil minsan na siyang dinala nito sa kanilang tahanan. Maliit lang ang bahay nito, gawa ng kahoy, at may kalumaan na. Pero malinis naman. Napaka-welcoming ng family ni Zyven kay Carol. Kaso kabaliktaran ang sitwasyon sa pamilya ni Carol. Hindi lang ang pamamaraan ng pamumuhay sila naiiba. Iba rin ang pananaw sa buhay at mga paniniwala. "Hindi ka tumawag kagabi. Hinintay ko yung text mo." Paglalambing ni Zyven kay Carol nang dumating ang kanilang lunch break. Nagkita sila sa kanilang tagpuan, sa likod ng gymnasium ng kanilang paaralan. Dahil tapos na silang kumain, umiga si Zyven sa hita ni Carol at ipinikit ang mga mata. Kung wala lang iniisip si Carol, maaaring kinikilig na siya sa sitwasyon nila ni Zyven. 3 taon na silang magkarelasyon. Pero kahit ganun, kahit sa pagsasama nila, bawat pag-uusap at bawat pagtatagpo sa kanilang sikretong tagpuan ay nandoon pa rin ang excitement nilang dalawa. "Suklayin mo yung buhok ko, mahal." Wika ni Zyven na nakapikit ang mga mata, pero may ngiti naman sa mga labi nitong natural na mapula. Humingang malalim si Carol dahil unti-unti nang bumibigat ang kanyang dibdib. Nahihirapan si Carol kung paano niya hihiwalayan si Zyven dahil wala naman itong ginawang masama sa kanya. At wala itong ibang ginawa kung hindi mahalin lang siya. Pero kung hindi pa nila ititigil ito, maaaring siya ang maging dahilan upang mapunta sa panganib ang trabaho ng ina ni Zyven kapag ipinagpatuloy niya ang pakikipagrelasyon dito. Nais mang sabihin ni Carol ang mga nangyari sa kanilang bahay ngunit alam niyang ikakapahamak lamang yun ni Zyven at ng pamilya nito. Nang maramdam ni Zyven na hindi gumagalaw si Carol, ay binuka nito ang kanyang mga mata at tiningala ang kasintahan. Napansin ni Zyven ang malalim na paghugot ni Carol ng hininga. Bumangon si Zyven at umusog papalapit kay Carol. Masuyong hinawakan ni Zyven ang baba ni Carol at malamyos itong inikot sa kanyang direksyon. "May problema ba sa bahay niyo?" Tanong ng kasintahan ni Carol. Makikita sa mga mata ni Carol ang puyat, lungkot at pagkabahala. Hindi makaimik si Carol kay Zyven. Palipat-lipat lang ang mga mata ni Carol sa labi at mga mata ni Zyven. Nais magsalita ni Carol kaso alam niyang kapag magsasalita siya ay bubuhos ang kanyang mga luha. Pilit na nilulunok ni Carol ang sakit, lungkot at mga luhang konting kilabit ay tutulo na rin. As much as how Carol wants to run away with Zyven, alam niyang imposible ang bagay na yun. Alam ni Carol ang kayang gawin ng mga magulang niya dahil sa kanilang pera. Alam ni Carol na hindi nagbibiro ang kanyang ina. "Let's break up, Zyven." Ani ni Carol matapos ang ilang minutong pananahimik.
Napalunok ang dalaga matapos sabihin ang mabigat na mga salitang yun. Ano? Si Zyven naman. Nabitawan ni Zyven ang kamay ni Carol. Maghiwalay na tayo, Zyven. Ulit ni Carol. Mahal, hindi kita maintindihan. Anong maghiwalay? Nung nakaraan ay maayos naman tayo. May pinagselosan ka? May nagawa ba akong mali? Litong-litong saad ni Zyven at pilit inaalala ang mga bagay na ginawa sa mga nagdaang mga araw upang humantong si Carol sa desisyong yun sa kanilang relasyon. Kung inaalala mo na nababagot ako kakahintay kung kailan mo ko ipapakilala sa pamilya mo, ayos lang sa akin, Carol. Naiintindihan kita. At sinabi ko na sa'yo noon pa man na kaya kong maghintay. At nagsisikap rin ako para sa pamilya. Natigilan si Zyven ng sapawan sa ni Carol. Kung hindi ka napapagod, pues ako. Ako, Zyven. Pagod na. Ayaw ko na sa'yo. Pagsisinungaling ni Carol. Sa loob-loob ni Carol ay para bang tinitiris-tiris ang kanyang puso. Ang unfair! Ako ba? Ako ba, Carol? Ako ba hindi pagod? At anong ayaw mo na? Nakakapraning ang mga sinasabi mo, Carol. Si Zyven na pilit iniintindi ang mga nangyayari. Napakapit ang mga kamay ni Carol sa kinauupuang lumang bench. Hindi iyakin si Zyven, pero sa pagkakataong yon ay parang ang hina-hina niya. Pakiramdam ni Zyven ay nawawalan siya ng lakas. Ayaw ko na nga. Giit pa ni Carol. Rason? Anong rason? Ha? Anong rason, Carol? Naging mabuti akong nobyo. Hindi kita niloko. Oo, mahirap ako pero ginagawa ko naman ang lahat maibigay lang sa'yo mga... Muli ay natigilan si Zyven dahil sa sigaw ni Carol. At ayaw ko na mga binibigay mo sa akin. Tinapon ko na yung mga bigay mo. Ayoko na mga ganun. Napipilitan lang akong tanggapin yun. Pero ang totoo, ayaw ko talaga ng mga bigay mo. Saad ni Carol. Nagsinungaling si Carol doon dahil kahit nga balat ng candy na bigay ni Zyven ay kanyang tinatago. Kahit nga mga simpleng ticket sa bus at sa mga perya na kanilang pinapasyalan ay tinatago niya. No, hindi ako naniniwala sa'yo. Pagmamatigas ni Zyven. Kung ikaw, hindi nagloko sa ating relasyon. Pero ako Zyven, may iba akong kinikita maliban sa'yo. Kapag wala ka, may iba akong lalaking kasama. Mas mayaman, mas maipapasal ako. Pampalipas oras lang kita. Ang sabi ni Carol. Napasinghap na lamang si Zyven. Tumayo ito at pinagsisipa ang isang sirang upuan. Nagwala si Zyven sa harap ni Carol. Ang mga pangyayaring yon ay tila bangungot pa rin na humahabol kay Carol sa nakalipas na 10 taon. Sa mga taong yon ay pilit na namuhay ng tahimik si Carol. Pero kapag sinusubukan niyang kalimutan yon ay parang pinapaalala nito ang nagawa kay Zyven. Naniniwala si Carol na ang kanyang buong pamilya ay kinarma. Dahil ngayon, tila bumaliktad ang mundo nila ni Zyven. Si Zyven ay yumaman. Nagmamay-ari na ito ng mga iba't ibang infrastruktura at kinikilala sa buong Asia. Hindi alam ni Carol kung anong ginawa ni Zyven sa 10 taon at ganoon na lamang ito kayaman. Pagkatapos din kasi nung breakup nila nung high school ay lumipat ng lugar si Zyven at hindi na niya ito nakita. Hanggang sa isang araw, nakita na niya ito sa telebisyon at mga magazine. Buwangon si Carol sa kanyang kama at sinuot ang pambahay na tsinelas. Kanyang itinali ang buhok at dumiretso sa kusina ng bahay upang magluto ng agahan. Natuto si Carol sa mga gawaing bahay simula nang bumagsak ang negosyo ng kanilang pamilya. Nang namatay kasi ang ama ni Carol ay unti-unti ring nawala ang kanilang negosyo dahil may malaking utang pala ito. Isa-isang kinuha ng bangko ang kanilang properties. Hanggat sa ang naiwan na lang kina Carol at ang kanyang ina ay ang kanilang maliit na bahay at lupa sa isang probinsya. Pagkatapos magluto ni Carol ay naligo na rin ito. Naghanda ito upang maghanap ng trabaho. Nakapagtapos man ng pag-aaral ngunit walang nakukuhang stable job si Carol. Nagsisikap si Carol na makahanap ng stable na trabaho dahil may maintenance din ang kanyang ina. Kinakailangan niya ng malaking pera para sa ina. Ma, nakapagluto na po ako. Aalis na po ako. Si Carol. Galit si Carol sa kanyang ina dahil sa nangyari noon pero hindi niya maiwan-iwan ng ina dahil siya lang ang inaasahan nito. Saka nang malugmok ang kanilang pamumuhay at nawala ang kanyang ama, ay saksi siya kung gaano ito nasaktan at naapektuhan. At sa parehong panahon, si Zyven naman ay naging abala
at ginugol ang oras sa kanyang pagtatrabaho. Marami ng ipong pera si Zyven. Isa na nga ito sa pinakamayamang tao sa bansa. Pero tutok na tutok pa rin ito sa pagtatrabaho at kanyang mga negosyo. Kuya, I think kailangan mo ring maglaylaw sa work mo. Wala ka ng time kay neighbor. Wika ni Zaira, ang kapatid ni Zyven nang mapadaan ito sa opisina ni Zyven. Hindi pinansin ni Zyven ang kapatid at patuloy lang itong nagbasa ng mga proposals ng kanyang employees. Si Zaira naman ay hindi nakapagtimpi at hinablot ang folder na hawak ni Zyven. Zyven sighed. Sinandal ni Zyven ang buong katawan sa kanyang kinauupo ang swivel chair at itinukod ang siko sa magkabilang armrest ng silya. Tapos ka na sa trabaho mo? Tanong ni Zyven sa kapatid na naka-corporate attire pa. Naparol yun ang kanyang mata si Zaira. Tumitingin ka ba sa oras, Kuya Zyven? Mag-aalas 8 na. Tapos na ang working hours. Ani naman ni Zaira sa kapatid. Pasimpleng sinipat ni Zyven ang bisig kung nasaan ang kanyang relo at nakita niyang tama ang sinasabi ni Zaira. Uuwi rin ako. May binabasa lang akong file. Saad ni Zyven. Umuwi na tayo. Hindi ka pa uuwi kung hindi kita pinuntahan dito. Ano bang pinapatunayan mo, kuya? Mayaman ka na. Sobra. Si Zaira. Humigpit ang mga bagang ni Zyven. Pinatay ni Zyven ang kanyang monitor bago tumayo at kinuha ang coat na nakasampay sa kanyang swivel chair. Tara na. Ang naging sagot ni Zyven kay Zaira. Si Zaira naman ang napailing at sinundan ng kapatid na palabas ng opisina. Dahil humiwalay na ng bahay si Zyven sa kanyang pamilya, naghiwalay lang din sila ng landas ni Zaira pagdating nila sa parking lot. Nang makarating si Zyven sa kanyang bahay ay sumalubong sa kanyang kasambahay na si Loida. Manang, si Neighbor po. Si Zyven sa kanyang kasambahay. Natulog na, sir. Nakatulog habang hinihintay ka kaya dinala ko sa taas. Ang tugon naman ng kasambahay. Tumango si Zyven at tutungo na sana sa ikalawang palapag ng kanyang bahay nang magsalita ulit ang kanyang matandang kasambahay. Sir, sa tingin ko po ay kailangan ni Neighbor ng makakasama rito. Suhestyon ni Manang Loida. Bakit po, Manang? Si Zyven. Kasi sir, ang tamlay-tamlay ng bata. Walang kalaro. Wala siyang kasama dito sa bahay maliban sa akin. Tapos hindi ko naman siya matututukan dahil may mga gawain ako. At busy din po kayo sa trabaho niyo. Ani ni Manang Loida. Binasa ni Zyven ang ibabang labi gamit ang dila. Napag-isip-isip ang sinabi ni Manang Loida sa kanya. Tingin mo, Manang, kailangan niyo ni Neighbor? Tanong ni Zyven. Tumango naman ang kasambahay. Oo po, sir. Makakatulong po yun kay Neighbor. Sagot ni Manang Loida kay Zyven. Okay, tatawag ako sa isang agency ngayon. Salamat po pala, Manang. Si Zyven at umakyat sa kwarto nito para makapagbihis. Tumawag na rin ito sa isang nanny agency. Sinabi ni Zyven ang kanyang requirements at kailangan ng nanny para kay Neighbor. Pinuntahan ni Zyven ang kwarto ni Neighbor, ang kanyang anak na babae na nasa 4 na taong gulang. Umupo si Zyven sa kama ni Neighbor at hinaplos ang maitim at mahabang buhok ng anak. I'm so sorry, Neighbor. Hindi ko alam ang pagiging ama sa'yo. Pasensya na kung may mga bagay akong hindi nagagawa as parent mo. Bulong ni Zyven kay Neighbor habang sinusuklay ang buhok nitong mayabong. Hindi man ako perpektong ama. Pero gagawin ko ang lahat para sa'yo, Neighbor. Papalakihin kita ng maayos, gaya ng ipinangako ko sa iyong ina. Usal muli ni Zyven sa tulog na anak. Hinalikan ni Zyven ang noo ni Neighbor at aalis na sana nang kumapit ang maliit na kamay ni Neighbor sa kanyang palapusuhan. Huwag ka po umalis, Daddy. Lagi niyo po ako iniiwan. Lagi po akong mag-isa. Saad ni Neighbor kahit na nakapikit ang mga mata. Napabuntong hininga si Zyven at saka tinabihan si Neighbor. Kinabukasan ay sinabayan ni Zyven si Neighbor sa agahan nito. Kita ni Zyven ang tuwa sa mukha ng anak na makita siya nito sa umaga sa kanilang dining table. Wala ka pong work, Daddy? Excited na tanong ni Neighbor sa ama. I have, pero sasabayan kita sa breakfast mo. Sagot ni Zyven, tsaka kinurot ng bahagya ang malusog na mukha ng anak. Ngumiti naman si Neighbor. Neighbor, diba gusto mo na makakasama dito? Matamang tanong ni Zyven sa anak. Tumango naman si Neighbor. That's why I hired a nanny for you. Si Zyven. What if hindi siya mabait sa akin, Daddy? What if sasaktan niya ako like my nannies before? Ngumungusong untag ni Neighbor.
Kaya rin tumigil na si Zyven sa paghahanap ng yaya para kay Naver dahil sinasaktan nito ang bata at ayaw na rin ni Naver ng yaya simula noon. Pero ngayon, susubok ulit si Zyven. No, Daddy will make sure na hindi ka nasasaktan ng next yaya mo. Never, okay? Paniniguro ni Zyven sa anak. Habang kumakain sina Zyven at ang anak nitong si Naver, ay may nag-doorbell mula sa labas ng kanilang bahay. Nang marinig yun ni Zyven ay tatayo na sana siya nang bumuluntaryo si Manang Loida. Ako na po, sir, si Manang Loida. Tumango si Zyven at bumalik sa kanyang kinauupuan. Sige, Manang. Baka yun na yung bagong nani ni Naver. Ani ni Zyven. Yumuko ng konti si Manang Loida at tumalima upang puntahan ang maaaring bagong yaya ni Naver. Magandang umaga, ang bati ni Manang Loida sa isang dalaga na kanyang nadatnan. Magandang umaga rin po. Ako po pala si Carol Evangelista, ang bagong nani po. Galing po ako sa Nanny Care Agency and si Carol. Pero naputol din ang magsalita si Manang Loida. Naku, kasambahay lang din ako dito, iha. Pasok ka na sa loob. Si Sir, doon ka na lang magpakilala. Ani ni Manang Loida. Ngumiti si Carol kay Manang Loida at sumunod dito papasok sa bahay. Hindi na nanibago si Carol sa bahay dahil lumaki din ito sa maranyang pamilya. Pero hindi niya maiwasang purihin ang magandang disenyo ng bahay na ito. It was like her dream house before. Kumain ka na ba, iha? Kumakain pa kasi si Sir kasamang anak niya. Saad ni Manang Loida habang sila'y naglalakad. Tapos na po. Magalang na sagot ni Carol. Sige, dito ka muna. Pupuntahan ko lang si Sir sa hapag. Paalam ni Manang Loida. Tumango si Carol. Nang maiwang mag-isa si Carol ay napagmasdan niya ang buong bahay. Maaliwalas ito at napapalamutian ang ilang mga malalaking vases na may tanim na halaman. Nagbibigay din ng liwanag sa buong sala ang sinag ng araw na tumatagos mula sa salamin ng dingding. Good morning! Ani ni Zyven na nakatalikod sa babae na walang iba kung hindi si Carol. Nang marinig ni Carol ang isang malalim at baritonong boses ng lalaki ay kaagad siyang napaikot. At gano'n na lamang ang kinalaki ng kanyang mata nang makilala niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Muntik nang mabitawan ni Carol ang bitbit na knapsack bag. Nagulat din naman si Zyven, pero kaagad nitong naitago ang gulat nang makita ang dating kasintahan, ang babaeng pumatay sa kanyang puso. Gulat si Zyven kaso maraming tumatakbo ng mga tanong sa kanyang isip. Napapatanong si Zyven sa kanyang sarili kung bakit nasa pamamahay niya ang ex-girlfriend. Bakit ganoon ang postura nito? Ang suot kasi ni Carol ay isang mahabang palda at isang off-shoulder na floral na blouse. At tila iba na ito ngayon. Anong ginagawa mo rito? Si Zyven bago man makabawi si Carol sa pagkagulat nang makita si Zyven sa personal makalipas ang 10 taon. Nandito ako dahil ako ang... Ang maliit na tinig ni Carol ay sinapawan ni Zyven. Nani ang hinahanap ko rito. Walang kaimu-imusong wika ni Zyven kay Carol. Napakagatlabi na lamang si Carol bago diretsong tiningnan ang mga mata ni Zyven na nanlilisik. At nandito ako, bilang nani. Matapang na sagot ni Carol. Napahasa ng kanyang ngipin si Zyven matapos yung sabihin ni Carol. Zyven placed his hands on each side of his waist. Mihimting humugot ng hininga si Zyven nang hindi nahahalata ni Carol. Zyven wants to ask a lot of questions to Carol. Pero kinokontrol niya ang sarili. Ayaw niyang isipin ni Carol na apektado pa siya sa mga nangyari sa kanila noon. Why being a nanny? At alam mo ba na ako ang magiging amo mo? Ang tanong ni Zyven, the least question he can ask. Because I need money. At para sa pangalawang tanong mo, hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang magiging amo ko. Ang agency ang nagpadala sa akin dito. Sagot ni Carol at ipinakita kay Zyven ang isang folder na galing sa agency. Nais pa sanang sundan ni Zyven ang kanyang mga katanungan kay Carol nang biglang sumulpot si Naver galing sa kitchen. Daddy! Tawag ni Naver kay Zyven. Ang mga mata ni Carol ay napako sa batang yumakap sa hita ni Zyven. Hindi maiwasang makaramdam ng pagkapait sa kanyang lalamunan si Carol. After Zyven, hindi na nakahanap pa ng ibang lalaki na mamahalin si Carol. And after so many years, ang nararamdaman ni Carol para kay Zyven ay nanatili. Para itong sumpa na kumapit sa kanya.
and watching Zyvan with his daughter makes Carol feel bitter. Binuhat ni Zyvan si Naver. Siya po ba yung nunani ko, Daddy? Mahinang tanong ni Naver sa kanyang ama. Nais itulak ni Zyvan papalayo si Carol sa kanyang bahay at sa kanyang anak. Wala siyang ibang nararamdaman sa dalaga kundi ang matinding galit. At nang akma nang magsasalita na si Zyvan, ay muli namang nagsalita si Naver. I like her. She looks kind. Napangiting wika ni Naver kay Carol. Unti-unti ay gumuhit ang isang ngiti sa labi ni Carol nang makita ang matamis na ngiti ni Naver. Naver gestured Zyvan na magpababa ito mula sa bisig ni Zyvan at sinunod naman yon ng kanyang ama. Maliliit ang mga hakbang ni Naver patungo kay Carol. Yumuko si Carol nang makarating sa kanyang harapan ang isang malusog at magandang bata. Hi, I'm Ate Carol. Pagpapakilala ni Carol sa sarili. Nunani po kita? Tanong ni Naver kay Carol. Sumulyap ng ilang segundo si Carol kay Zyvan bago muling tinitigan ang bata sa kanyang harapan. Oo, ako ang bago mong nani. Malambing na sagot ni Carol. You're so pretty, Ate Carol, and you look so nice po. Bakas sa tinig ni Naver ang excitement. And you were too. Ang ganda mo rin, Naver. Hindi napigilan ni Carol ang sarili na kurutin ang pisngi ni Naver. Naging magaan ang pagsasama ni na Carol at Naver. Si Carol ay only child at noon pa man ay gusto na niya ng kapatid. Kaso hindi na nabiyayaan ng kanyang mga magulang. Carol gave his best para alagaan ang kanyang binabantayan na bata na anak ng kanyang dating kasintahan. Nung naghahanap si Carol ng trabaho ay napadaan kasi siya sa isang nanny agency at nang makita niya ang sahod sa naturang agency ay kaagad siyang nasilaw sa laki nun. Hindi man aligned sa natapos na kurso ni Carol ang pinasok na trabaho ay kanya pa rin itong sinubukan para sa financial nila ng kanyang ina. Naisip din kasi ni Carol na may mga trabaho nga dyan na align sa kanyang natapos pero para naman siyang kinakawawa sa sahod. At sa di inaasahan ni Carol ay napunta pa siya sa bahay ng ex-boyfriend. Sa pagkakataong yun, inisip na lang ni Carol na siguro ay ginawa yun ng tadhana sa kanila upang makahingiran siya ng tawad sa lalaki sa mga nangyari sa kanila dati. Kaso, ang inaakala ni Carol na makakausap niya si Zyvan ay hindi pala ganun kadali dahil parang iniiwasan siya ng lalaki. Parang may sakit na nakakahawa si Carol kung makaiwas sa kanya si Zyvan. Kaya naman kahit pagkahalos isang buwan na si Carol sa pamamahay ni Zyvan ay hindi pa talaga sila nagkakausap. Ate Carol, galit po kayo sa daddy ko? Wala sa sariling tanong ni Naver habang ito ay nagsusulat sa kanyang kwaderno. Tinuruan kasi ni Carol na magsulat si Naver sa pangalan nito. Ha? Bakit mo naman natanong yan? Si Carol. Mula sa pagkakasandal sa sofa ay umukod si Carol at tinungkod ang siko sa kanyang tuhod. Tinitigan ni Carol si Naver na hindi tumitigil sa pagsusulat. Napakibit-balikat naman ang bata. Kapag po kasi nakikita kayo na daddy, di kayo nagtotok. At kapag kumakain po rin tayo, sagot ni Naver. Umugot na ang hangin si Carol upang punuin ang dibdib. Hindi naman ako galit sa daddy mo, Naver. Ani ni Carol. Baka ang daddy mo yung galit sa akin? Ang saad ng utak ni Carol. Naver? Kuha ni Carol sa atensyon ng bata nang hindi ito umimik. Saglit na itinabingi ni Naver ang ulo upang matingnan si Carol. Naver, nasan pala yung mommy mo? Mabagal na tanong ni Carol sa batang binabantayan. Bumuso si Naver. Wala po akong mommy, daddy lang. Tugon ni Naver na kinakunot ng noo ni Carol. Napaayos ng kanyang posisyon si Carol habang ang mga mata ay hindi inaalis kay Naver. Nagtataka si Carol kung bakit hindi niya nakikita ang asawa ni Zyvan sa bahay nito. Sa panahon na nasa pamamahay siya nito, hindi man lang siya nakakita ng ibang babae sa bahay, maliban kay Manang Loida. At ngayon ay mas nakuryuso pa si Carol kung nasaan ba talaga ang ina ni Naver dahil sa sinabi nito. Sumagi sa isip ni Carol na maaaring iniwan si Naver kay Zyvan. O baka wala nang ina ang bata. Nalungkot naman doon si Carol dahil alam niyang pakiramdam ng mawalan ng magulang. Hindi yun madali o simple, lalo na para sa isang bata na tulad ni Naver. You can be my mommy po. Naputol sa pag-iisip niya si Carol dahil sa sinabi ni Naver. Kung kumakain lang si Carol sa oras na yun ay baka nabulunan na siya. Ha? Bulalas ni Carol. Di ko po. Magiging mommy ko. Tapos si daddy ko, si Daddy Zyvan.
Masayang wika ni Naver kay Carol. Natatawang inilingan ni Carol ang alaga. Hindi ganyan kadali ang sinasabi mo, Naver. Si Carol. Why po? Hindi niyo po like yung daddy ko. Gwapo po si daddy. Mayaman at saka mabait. Wuri ni Naver sa kanyang ama na si Zyven. Alam ko, pero kasi nasa pawa ni Naver si Carol. Hindi niyo po like si daddy? Ang sapaw ni Naver. Bumuntong hininga si Carol at sumagot. Hindi naman. Why po? Hindi ko po maintindihan. Tanong ulit ni Naver. Nilapitan ni Carol ang alagang bata at saka ito binuhat. Kinandong ni Carol si Naver at inayos ang buhok nito. Life doesn't work like that, Naver. Hindi lahat ng gusto natin, yun yung mangyayari. Hindi lahat ng plano o pangako natin natutupad. Minsan may mga gusto tayo na kailangan nating bitawan para sa ikabubuti ng marami. May mga bagay na kahit gaano pa natin kagusto, hindi natin makukuha. Seryosong saad ni Carol sa batang kausap. Ngumusong uli si Naver. It's so complicated po. Wika ni Naver sa maliit na boses. When you get older, maiintindihan mo siya, Naver. Pero ngayon na bata ka pa, enjoy your life. Enjoy being a kid. Time is so precious and the most expensive thing in this world. So make the most of it. Make the most of your time. Payo ni Carol kay Naver. Kinagabihan, sumama ang lagay ng siya ni Carol kaya't naisipan niyang lumabas ng kwarto at tumungo sa kusina upang humanap ng gamot sa kanyang tiyan. Hindi na kasi sumapat ang kanyang massage oil. Tumingkayad si Carol upang tumingin ng cupboards ng kitchen nang may marinig siyang iabag ng paa. Dahil sa pagkakuryuso ay nilingon yun ni Carol at ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita si Zyven na nakasandal sa hamba ng pintuan habang ang mga braso ay nakakrus sa isa't isa. Napatalon si Carol. Anong ginagawa mo dito sa kusina ng ganitong oras? Tanong ni Zyven kay Carol na wala man lang pinagbago ang ekspresyon nito. Nanatiling nakakunot ang noo at mapanghusgang pinukol ng tingin si Carol. May hinahanap lang. Sagot ni Carol na parang nalalagutan ng hininga. For the first time, matapos ng pag-uusap ni na Carol at Zyven noong unang dumating si Carol sa bahay ni Zyven, ay ngayon lang ulit sila nakapag-usap. May hinahanap o may kukunin? Panunuyang tanong ni Zyven at umalis sa pagkakasandal. Nagmarcha ito tungo kay Carol. Nagwawala ang puso ni Carol pero nasaktan ang kanyang ego doon sa sinabi ng lalaki sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Zyven? Na may balak akong iba? Na ano? Na magdanakaw ako sa pamamahay niyo? Welta ni Carol kay Zyven. Napatingala na lang si Carol kay Zyven nang dumating ito sa kanyang harapan. Umakbang si Zyven tungo kay Carol at si Carol naman ay umaatras sa bawat hakbang ni Zyven hanggang sa sumandal ang puweta ni Carol sa sink. Hindi ko sinasabing ganun. Pero bakit defensive ka? Patuyapan ni Zyven. Napatanga si Carol kay Zyven. Zyven, kilala mo ko. Hindi ako ganong klaseng naputol si Carol nang humalakhak si Zyven. Ha! Kilala? Talaga? Kilala ba talaga kita, Carol? Ani ni Zyven. Doon, natigilan si Carol. Zyven, usal ni Carol. Hindi kita kilala. Kaya huwag ka ring umastang kilala mo ako, Carol. Si Zyven na puno ng puot ang tinig. Zyven, tanging sambit ni Carol ngunit nginisian lang siya ni Zyven. I don't know what happened to you, but know your place, Carol. Ani ni Zyven. Zyven, kung galit ka pa sa akin dahil sa nangyari noon, I can explain. Napatalon si Carol nang pabagsak na sinampal ni Zyven ang kamay sa cupboard sa uluhan ni Carol. You're a liar! Why would I listen to you? Ani ni Zyven. Unti-unti ay napayuko na lang si Carol. Nakumpirma niyang galit pa talaga sa kanya si Zyven. And Carol cannot blame Zyven because she knows kung saan nanggagaling ang galit ni Zyven. Nang biglang sumiklab ang sakit sa tiyan ni Carol, pero kanya na lang itong ininda. Sapo ni Carol ang tiyan nang lumabas ng kitchen at iniwan si Zyven. Hindi din naman kasi niya ito makausap ng matino dahil sa galit nito sa kanya. The following day, dala-dala ni Carol ang sumbatan nila ni Zyven sa kusina. Naglalaro sa pool si Naver at binabantayan naman ito ni Carol. Ate Carol, join ka po sa akin! Kamay ni Naver kay Carol, pero nakangiti niyang inilingan si Naver. Masayang pinapanood ni Carol si Naver na nagtatampisaw
nang biglang may panauhin sa bahay na dumating. It's no other than Zyven's family. Napatayo si Carol na makita ang ina at kapatid ni Zyven na si Zyra. Carol? Sabay na wika ni Zyra at ng ina nito. Mrs. Monroe, Zyra. Garalgal naman na sagot ni Carol. Lola! Singit naman ni Neighbor. Dinaluhan ni Liza ang ina ni Zyven at Zyra si Neighbor. Dinala ni Liza si Neighbor sa loob ng bahay at naiwan naman sa may pool sina Zyra at Carol. Anong ginagawa mo dito, Carol? Ang kapal-kapal naman ng mukha mong magpakita sa kuya ko matapos ng ginawa mo sa kanya. Galit na wika ni Zyra kay Carol. Napalunok si Carol at saglit na hindi makapagsalita. Nandito ka talaga sa pamamahay ng kuya ko na parang wala lang? Na-thank you na lang yung ginawa mo sa kanya noon. Saan mo nilalagay yung hiya mo? Insulto ni Zyra kay Carol. Nanggigilid na ang mga luha ni Carol pero pilit niya itong nilalabanan. I'm so sorry sa nagawa ko kay Zyven noon, Zyra. Hindi ko ginusto yung nangyari noon. Naudlot si Carol ng pagak na tumawa si Zyra sa kanya. Hindi ka nga maharap-harap ni Mama dahil sa galit niya sa'yo. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan ng kuya ko, Carol. Hindi mo alam kung anong ginawa niya para mapatunayan lang na karapat-dapat siya sa pagmamahal mo. Binigo mo ang kuya ko, Carol. Kung may konsensya ka pa, umalis ka sa pamamahay ng kuya ko. Masyado kang perwisyo sa buhay niya. Walang kagatol-gatol na wika ni Zyra at saka iniwan si Carol. Napaupo si Carol sa lounger at napatakip sa kanyang palad at saka doon humagulgol. Carol realizes her decision for the past days at napagtanto niyang tama nga si Zyra. Baka ay perwisyo lang siya sa buhay ni Zyven. Kaya naman naisipan ni Carol na mag-resign sa trabaho matapos matanggap ang kanyang sahod. Nagpaalam si Carol kay Zyven at hindi rin naman siya pinigilan nito. Bit-bit ni Carol ang kanyang knapsack bag pababa ng hagdanan. Hindi lubos maisip ni Carol na iiwan niya si Neighbor ng ganoon kaaga. Mabigat ang kanyang dibdib sa pag-alis sa bahay. Nakalabas na ng gate si Carol nang marinig niya ang iyak ni Neighbor. Paglingon ni Carol ay nakita niya ang alaga na umiiyak at tumatakbo tungo sa kanya. Si Zyven ay nasa likod nito na parang hinahabol ang anak. Ate Carol! Ate Carol! Don't leave me po! Hagulgol ng bata. Nabitawan ni Carol ang bag na dala at niyakap ang bata. Nag-iiyakan silang pareho. Bakit ka po aalis, ate? Akala ko like mo dito. Akala ko like mo ako. Umiiyak na wika ni Neighbor. Kumalas sa pagkakayakap si Carol mula kay Neighbor at inayos ang magulong buhok ng bata. Suminghot si Carol. Uuwi muna ako, Neighbor. Ani ni Carol. Babalik ka po, si Neighbor. Nakuyom ni Carol ang mga kamay at hindi alam ang sasabihin sa bata. Pumikit na lang si Carol at kinuha ang bag. Tumayo siya at tinalikuran si Neighbor. Nagpatuloy sa paglayo si Carol kay Neighbor. Tumawid si Carol sa daan upang maghintay ng masasakyan. Ate Carol! Sigaw ni Neighbor at hindi nahawakan ni Zyven si Neighbor nang mabilis itong kumaripas patawid ng daan. Nanlalaki ang mga mata ni Carol nang makita ang ginawa ni Neighbor at lumukso ang dugo ni Carol na makita na may paparating na isang sasakyan. Nabitawan ni Carol ang bag na dala at kaagad na tinakbo si Neighbor sa gitna ng daan. Lumagpas ang rumaragasang sasakyan at gumulong-gulong naman si Carol at Neighbor sa kalsada. Protektado ni Carol si Neighbor. Dahil doon, lubhang napuruhan si Carol samantalang galos ng sa braso ang natamo ni Neighbor. Kailangan bang dalhin sa ospital, Dok? O kailangan ba ng operasyon? Nakahalukip-kip na tanong ni Zyven sa doktor na tumingin kay Carol. Kaagad kasi itong tumawag ng doktor matapos ang nangyari. Hindi naman, Mr. Monroe. Pero hindi muna makakagalaw ng ilang linggo si Miss Garcia dahil sa paa niya. Paliwanag ng doktor. Matapos nitong bigyan ng gamot si Carol ay kaagad naman na umalis na ang doktor. Umiiyak si Neighbor sa labas ng kwarto ni Carol at nagsusori ito sa ginawa. Habang si Carol naman ay kasama si Zyven sa loob ng kwarto. Mabigat ang atmosfera ng kwarto para kay Carol. At kahit na malaki ang kwarto, tila lumiit ito dahil sa presensya ni Zyven. Pinaglaruan ni Carol ang daliri at hindi magawang tumingin kay Zyven. Carol was tempted to look at Zyven kasi nararamdaman niya ang mga mabibigat nitong titig sa kanya. Kaso napapangunahan siya ng kaba. In the end, yumuko na lamang si Carol. Sorry, usal ni Carol. Hindi niya kaagad yon sinundan at hinintay na magsalita si Zyven. Kaso wala siyang marinig mula dito.
At muli siyang nagpatuloy. Sorry kung dahil sa akin, muntik nang mapahamak si Neighbor. At patawad din dahil naging perwiso na naman ako sa pamamahay mo. Makahulugang wika ni Carol. Focus on your fast recovery, Carol. Ani ni Zyven. Napatango si Carol. Nang marinig ni Carol ang papalayong yabag ng paa ni Zyven, ay tsaka pa niya naiangat ang ulo. Oo, tsaka aalis din ako kaagad. At salamat din sa pagpapatingin mo sa akin sa doktor kahit na di naman na sana na kailangan. Sabi ni Carol. Tumigil si Zyven nang hawak na nito ang busol ng pintuan. Hindi ka na aalis. Gusto ka ni Neighbor. Ani ni Zyven. Pero masyado na akong napatigil si Carol nang lumingon sa kanya si Zyven. Perwisyo, pagtutuloy ni Zyven para kay Carol. Yan ba ang sinabi ng kapatid ko sa'yo, Carol? At kaya ka umalis dahil sa sinabi niya? Dagdag pa ni Zyven. Hindi sumagot si Carol. Hindi ka ganito na makilala kita nun. Where's the Carol I used to know? Nevertheless, sundin mo kung anong gusto mo, Carol. And about what I said earlier, huwag mong masyadong isipin yon. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Kung gusto mong manatili, manatili ka. It's for you to decide. Si Zyven. Naiwan si Carol na puno ng katanungan. Pansin ni Carol na parang nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Zyven. Nang iwan ni Zyven si Carol, pumasok naman sa kwarto ni Carol si Neighbor na namumugto ang mga mata. Sorry, ate. Nakailang ulit ng saad ni Neighbor kay Carol. Kinabig ni Carol si Neighbor at niyakap. Wala kang dapat ihingi ng sorry, Neighbor. Hindi mo naman kasalanan yung nangyari. Pag-aalo ni Carol kay Neighbor. Pero dahil po sa akin, kaya po kayo nagkaganito. Tukoy naman ni Neighbor sa paa ni Carol na naka-cast. Hinaplos ni Carol ang mukha ni Neighbor. It's no one's fault, okay? At saka wag mo na lang ulit yun gagawin, okay? Napakadelikado yung ginawa mo. Si Carol. Tumango naman si Neighbor. Please, don't leave me, Ate Carol. Ikaw lang po ang like ko eh. Wika ng bata. Carol only smiled at Neighbor. Carol decided to stay in Zyven's house. Pinangako ni Carol sa sarili na uuwi lang siya kapag nasabi na niya ang totoo kay Zyven. At least man lang, makahingi ng tawad dito. Umupo ka lang, Ate Carol, para madali ka pong gumaling. Agap ni Neighbor kay Carol nang tumayo siya upang tulungan sana ang alaga sa pagkain nito. Napangiti si Carol dahil sa pag-aalala ni Neighbor sa kanya. Okay na ako, Neighbor, sagot naman ni Carol. Pero hindi pa po magaling ang paa niyo, Neighbor pointed. Ayos lang. Remember, nani mo ko. Paalala ni Carol kay Neighbor. Ngumusulang si Neighbor. Carol treated Neighbor as her sister at sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama ay napamahal na siya sa bata. Sa kabilang banda, napapansin ni Zyven ang pagiging malapit ni Carol sa kanyang anak. Ayaw mga aminin ni Zyven sa kanyang sarili ngunit may puwang pa rin sa kanyang puso si Carol. Ngunit ang puwang na yon ay natatabunan ng galit ni Zyven kay Carol dahil sa ginawa nito sa kanya noon. Niloko siya ni Carol. Magpapauto ka na naman ba sa babaeng yun, kuya? Ang galit na wika ni Zyra sa kapatid. Naglalon silang dalawa at yun kaagad ang binuksan na topic ni Zyra sa kapatid. Anong nagpapauto, Zyra? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Sumbat naman ni Zyven. Hindi naman, kuya. Pero noon kasi, utong-uto ka doon. Bawi naman ni Zyra. Kaya pinagsabihan mo si Carol? Pinalayas mo siya sa bahay ko, Zyra? Si Zyven. Nahasa ni Zyra ang ngipin dahil sa sinabi ng kapatid. Nagsumbong sa'yo? Tanong ni Zyra. Manang Loida did. Sagot ni Zyven. Dapat lang naman na lumayas siya. As if naman. Saka mayaman naman yung babaeng yun, diba? Si Zyra. Dati yun. Ang hindi pa na-bankrupt yung pamilya niya. Ani ni Zyven. Nagduda kasi ang binata nang dumating sa bahay niya si Carol. Kaya kumuha siya ng private investigator upang magpaimbestiga sa dalaga. Doon, nalaman ni Zyven na naghihirap na pala si Carol at ang ina nito. Nabaon kasi sa utang ang mga Garcia. At ngayon na yumaman ka, babalik siya sa'yo? May pagkadisgusto na ani ni Zyra. Madiing pumikit si Zyven. No, she's Neighbor's nanny. Yun lang yun, Zyra. Kaya tigilan mo na ang kakaisip mo ng kung ano-ano. Welta ni Zyven. Dapat lang, kuya. Dahil ayaw na rin ni mama sa kanya.
saad ni Zaira. Batid ni Zyven kung saan nanggagaling ang mga sinasabi ng kapatid niya. Ito kasi ang mga saksi sa mga pinagdaanan niya noon. Nagsikap siyang mag-aral at pumasok sa iba't ibang trabaho para lang makapagtapos. Halos hindi na siya makakain noon sa pagtatrabaho at umabot pa sa mga punto na na-overfatigue siya. Para kasing pinapatay na niya ang sarili sa pagtatrabaho. May mapatunayan lang. Hanggang sa nakilala niya ang mga rohas na siyang dahilan kung bakit siya yumaman. Sa kanya pinamana ang mga ari-arian nito at pinalago niya ito. Nang kumagat ang dilim, umuwi si Zyven na lasing sa kanyang bahay. Tahimik na ang buong bahay at pasuray-suray si Zyven at tumungo sa hagdanan tungo sa ikalawang palapag ng kanyang bahay. Halos gumapang na si Zyven sa hagdanan dahil sa kalasingan. Kamuntikan nang matumba si Zyven. Mabutit nandoon si Carol na kaagad namang dinaluhan ang lalaki. Inakay ni Carol si Zyven sa kwarto nito at hiniga sa kama. Nilibot ni Carol ang mata sa loob ng kwarto ni Zyven hanggang sa mapako ang kanyang mata sa isang lumang kwaderno. Napakapamilyar noon sa kanya. Dahil sa pagkakuryuso, kinuha ni Carol ang lumang kwaderno na nasa bedside table ni Zyven at sinimulan niya yung buklatin. Uminit ang sulok ng mga mata ni Carol habang binubuklat niya ang hawak na kwaderno. Naitakip niya ang isang kamay sa bibig upang mapigilan ang paghagulgol na makita niya ang mga guhit sa kwadernong yun. Napuno yun ang kanyang mukha na guhit ni Zyven. May mga lagda kasi yun ni Zyven. Nang gumalaw si Zyven ay mabilis na ibinalik ni Carol ang kwaderno sa pinaglalagyan nun. Akmang aalis na si Carol nang hawakan ni Zyven ang palapulsuhan niya at walang ano-ano'y hinila si Carol. Natumba si Carol sa ibabaw ni Zyven. Lalayo na sana si Carol dito nang yumakap ang kamay ni Zyven sa katawan ni Carol. Walang nagawa si Carol kung hindi ang hayaan ng sariling dumapa sa ibabaw ni Zyven. Unti-unti ay hiniga ni Carol ang kabilang pisngi sa dibdib ni Zyven. Rinig na rinig niya ang nagrarambulan nitong puso. Ipinikit ni Carol ang mga mata upang mas mandama pa ang tibok ng puso ni Zyven. Ipinapanalangin ni Carol na sana ay sa kanya pa si Zyven. Na sana para sa kanya pa ang tibok ng puso nito. Pero pilit siyang hinihila ng katotohanan na may anak na ito at posibleng may asawa na. Di na malaya ni Carol ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sobra niya palang na-miss si Zyven. Sobra pala siyang nangulila sa yakap at presensya nito. I hate you. Naimulat ni Carol ang mga mata nang marinig niyang nagsalita si Zyven. Naghintay si Carol na itulak siya nito. Kaso wala namang nangyari. Galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo, Carol. Hindi ko kasi matanggap na nagawa mo yun sa'kin. We even promised to each other na hindi natin bibitawan ang isa't isa. Pero ikaw yung unang bumitiw. Galit ako sa'yo. Pero nang makita kita ulit, hindi ko maitago ang tuwa sa puso ko. Mahal kita, Carol. Mahal kita. Pero ayoko nang masaktan. Wika ni Zyven. Umahon si Carol mula sa pagkakadagan kay Zyven. Umupo si Carol sa tabi ni Zyven. Malayang hinaplos ni Carol ang mukha ni Zyven dahil tulog na ito. Nag-sleep talk ito dahil sa kalasingan. Sorry, Zyven. Sorry kung sobra kitang nasaktan. Wala na din akong magawa noon. I was nothing but a mere daughter lang dati. Saad ni Carol kahit hindi sigurado kung naririnig ba siya ni Zyven. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat, Zyven. Magpapaliwanag ako. Wika ni Carol at nagnakaw ng halik sa noo ni Zyven. Sa sumunod na araw, nagtataka si Carol na makita ang alaga sa kusina, nangiting-ngiti, kasama nitong nag-aagahan ng ama. Good morning, Ate Carol! Magiliw na bati ni Neighbor kay Carol. Matamis naman ang umiti si Carol sa alaga. Good morning din, Neighbor, si Carol. Nagtagpo ang mga mata ni na Carol at Zyven. Kaso, ang binata ang unang pumutol nito. Every time na nakikita ni Carol si Zyven ay parang bumalik ang tuwa ng kanyang puso. Napapangiti siya sa tuwing nakikita ito. Kaso kusos siya dahil ayaw niyang maging kabit kung may asawa man ito. At sa tuwing sumasagi yun sa isip ni Carol ay nararamdaman niya ang paninikip ng kanyang puso. Masaya ka yata ngayon, Neighbor,
Puna ni Carol sa nakangising bata. Because Daddy will spend time with me po, ate. Magpe-play kami ni Daddy. Masaya ang sagot nito. At totoo nga ang sinabi ni Never. Dahil kinahapunan ay natagpuan nito si Never at ang ama na nagtatampisaw sa pool. Pinagpapasapasa nitong isang bola. Si Never ay nakasuot naman ng cute nitong life vest. Ate Carol, sali ka po sa amin ni Daddy. Tawag ni Never kay Carol. Winiwas-iwas naman ni Carol ang kamay. Hindi na, Never. Kayo na lang. Ani ni Carol. Sige na po. Di ka rin po naligo last time eh. Paalala ni Never kay Carol. Daddy, pilitin mo po si Ate Carol. Sulsul ni Never sa ama. Tumingin si Carol kay Zyven. Tama naman na pinasadahan nito ang basang buhok gamit ang isang kamay. Napalunok si Carol na makita ang malapad na balikat at umiigting na panga ni Zyven. Idagdag pa ang matangos nitong ilong. Sumali ka na lang sa amin. Sa wakas ay wika ni Zyven. Wala na ring naging choice pa si Carol kundi tanggalin ang kanyang off-shoulder top at sunod na hinubad ang mahabang palda. Sa pagkakataong yun ay si Zyven naman ang natulala dahil kay Carol nang harap-harapan nitong naghubad. Hindi maalis ni Zyven ang tingin nito sa slim body ng dalaga. Maliit ang bewang nito at maumbok ang balakang. Malaki ang dibdib ni Carol na natatabunan lang sa tube top. Wala sa sariling napalunok si Zyven nang maglakad si Carol tungo sa pool. Sumali si Carol sa laro ng mag-ama at hindi maiwasang isipin ni Carol na sana siya na lang ang ina ni Never. Naputol ang pag-iisip ni Carol nang may humampas ng tubig sa kanyang mukha. Oops! Sorry Ate Carol! Si Never at tinakpan pa nito ang bibig. Gumisi si Carol tsaka gumanti ito hanggang sa silang tatlo ay nagsasabuyan na ng tubig sa pool. Kalaunan ay napagod din si Never. Tired na pala ako. Wika ni Never. Sige, aahon na rin ako. Si Carol. Pero mabilis na sumabad si Never. Si Manang Lloyda na lang magbibihis sa akin, Ate Carol. Enjoy po, Ate Carol. Si Never. At tama namang lumabas si Manang Lloyda. Aapila pa sana si Carol pero kinuha na ni Manang Lloyda si Never. Hawak ni Manang Lloyda ang isang kamay ni Never nang pumasok ito sa bahay. Bago mawala sa paningin ni Carol si Never ay lumingon ito sa kanya at ngumiti na nakakaloko. Umikot si Carol at nahigit niya ang sumalubong na katawan ni Zyven. Naglakbay ang mata ni Carol paitaas tungo sa mukha ni Zyven. Napalunok ang dalaga na makita ang seryosong pagmumukha ng lalaki. Aahon na rin ako. Usal ni Carol. Tumalikod siya ngunit nagsalita si Zyven. Nang gabing malasing ako. It was you, right? Si Zyven. Hindi maipaliwanag ni Carol ang nararamdaman dahil kahit na siya ay nasa tubig, pakiramdam niya ay umiinit ang kanyang katawan nang maalala ang gabing yun. I'll take your silence as yes then. Muling wika ni Zyven. Tumango si Carol at aalis na sana sa pool nang yumakap sa kanyang bewang ang braso ni Zyven. Wari na kuryente si Carol nang humaplos sa kanyang balat ang palad ng lalaki. Zyven, tiningala ni Carol si Zyven. I thought may sasabihin ka sa akin. Akala ko may ipapaliwanag ka, Carol. Itanya ni Zyven. Kumuyom ang mga kamay ni Carol sa ilalim ng tubig. Sa hindi napuputol na tingin ni na Zyven at Carol sa isa't isa, ay tinanong ni Carol si Zyven. Handa ka na bang makinig? Sukat ni Carol kay Zyven. Yes, handa na. Si Zyven. Huminga ng malalim si Carol bago sinimulan ang pagsasalaysay niya kay Zyven. Si Zyven naman ay pinagmamasdan lang ang mukha ni Carol. As you know, strict ang mga parents ko. Ayaw nila akong mag-boyfriend. Gustong gusto kita, Zyven. Kaya nung niligawan mo ko'y sinagot agad kita. May saya sa akin at lungkot noon kasi lihim lang ang relasyon natin. Pero totoong mahal kita. Hindi kita niloko. Kailanman ay hindi ko yun magagawa sa'yo kasi ikaw lang ang gusto ko at mahal ko. Sinabi ko lang yung mga masasakit na salita sa'yo para maghiwalay tayo. Kasi nalaman ni Mama ang relasyon natin. At binantaan niya ako. Binantaan niya ako na kung hindi kita hihiwalayan,
Idadamay niya ang pamilya mo. At alam ko kung gaano sila kabait sa akin. Kaya ayaw kong madamay sila. Sorry. Sorry, Zyven, kasi wala akong nagawa nun. Sorry kung kailangan kitang bitawan. Sorry kung hindi ko natupad ang mga pangarap natin. Umiiyak na litanya ni Carol kay Zyven. Walang imik na niyakap ni Zyven si Carol. Iginapos din naman ni Carol ang braso sa katawan ni Zyven. Pwede pa. Pwede pa, Carol. Ani ni Zyven. Kumalas sa pagkakayakap si Carol. Ha? Diba may asawa ka na? Pamilya. Si Never, hindi pa anak mo siya? Gulong tanong ni Carol. Hinaplos ng binata ang pisngi ni Carol gamit ang kanyang hintuturo. Oo, anak ko si Never. Pero wala akong asawa. Ani ni Zyven. Ha? Sambit ni Carol. Ngumiti ang binata kay Carol. Si Never, anak siya ng taong tumulong sa akin. Ang mga Rojas. Ang mga Rojas ang dahilan kung bakit umabot sa ganito ang buhay ko ngayon. Pareho nang wala ang mga magulang ni Never at naiwan siya sa akin. Hindi ako nagdalawang isip nang ibilin siya ng kanyang mga magulang sa akin. Kaya kung iniisip mong anak ko si Never sa ibang babae o may asawa ako, wala, Carol. Wala akong naging ibang babae maliban sa'yo. Pag-amin ni Zyven kay Carol, gumiti si Carol sa tuwang nararamdaman. Parang nawala ang nakadagan na bagay sa kanyang dibdib matapos marinig ang katotohanan mula kay Zyven. Talaga? Paniniguro ni Carol. Talagang talaga. Sagot ni Zyven at matamis na ngumiti kay Carol. Parehong nawala ang mga agam-agam ni na Carol at Zyven. Wari natunaw ang galit sa puso ni Zyven at tila nalusaw ang takot sa puso ni Carol dahil sa kanilang pag-uusap. Hanggang sa hindi na matiis ng binata at hinalikan nito si Carol. Hindi iyon inaasahan ni Carol kaya't saglit siyang natigilan sa paglapat ng labi ni Zyven sa kanya. Ang unang halik ay nagdulot ng mga naglalakihang alon ng emosyon sa kanilang mga puso. Ang kanilang mga kamay ay nagsanib, nag-aalab na naglalakbay sa isa't isa, habang ang kanilang mga katawan ay nag-aalpasan sa ilalim ng tubig. Ipinagpatuloy nila ang kanilang halikan. Ang malamig na tubig ay nagbibigay lamig at init sa kanilang katawan. Sa isang dapit hapon, mistulang naging isa sina Zyven at Carol. Sa pool na kanilang kinalalagyan, ang kanilang pag-ibig ay pinalad na muling magtagpo. Tila naging saksi ang pool sa muling pagbabalikan ni Zyven at Carol sa piling ng isa't isa. Matapos ang nangyaring aminan sa pool, ay umahon sina Zyven at Carol saka umupo sa lounger. Natakot din kaya ako sa'yo. Amin ni Carol habang yakap sa kanyang sarili ang isang towel. Pasimpleng tumingin si Zyven kay Carol. Bakit? Tanong ni Zyven. Ang sama mong makatingin sa akin nung unang araw ko dito. Amin ni Carol. Humarap si Carol kay Zyven. Zyven. Si Carol. At tumiting naman din si Zyven sa kanyang mga mata. Aalis na pala ako. Nagulat na lang si Carol sa liksit ni Zyven na itulak siya nito sa lounger na kanyang kinauupuan at saka kinababawan. Itinungkod ni Zyven ang magkabilang kamay sa gilid ng ulo ni Carol. Aalis ka? Aalis ka matapos mo sinabi yun sa akin? Bakit? Ayaw mo na ba talaga sa akin? Sunod-sunod na wika ni Zyven. Hindi. Nangako kasi ako sa sarili ko na kapag nasabi ko na ang totoo sa'yo, aalis na ako. Ayokong isipin mo na magsistay ako sa'yo dahil sa kalagayan ko ngayon. Ayokong isipin ni na Zaira at ni na Tita Liza na porket naghirap na kami ngayon at yumaman ka, binalikan kita ulit. Wika ni Carol saka inangat ang kamay upang haplusin ang pisngi ni Zyven. Kumuyom ang panga ni Zyven. Mahal kita, Zyven. Mahal kita simula pa noon. At ayaw kong pinutol ni Zyven si Carol sa pamamagitan ng pag-angkin sa mga labi nito. I love you. Mahal na mahal din kita, Carol. At wala akong pakisasasabihin ng iba. Ikaw lang. Ikaw lang ang kailangan ko. Manatili ka lang sapat na. Saad ni Zyven habang ang kanilang mga labi ay ilang pulgada lamang ang layo. But still, I need to go home. Kukumustahin ko si mama ko, Zyven. Si Carol.
Humalik si Zyven sa labi ni Carol. "Then, sasamahan kita." Sagot naman ni Zyven. "Sigurado ka?" Tanong ni Carol kay Zyven. "Oo." Kampanteng tugon ni Zyven at muling inangkin ang labi ni Carol. Mapupusok ang mga pag-angkin ni Zyven sa labi ni Carol sa pagkakataong yun. Tila ba ay sabik-sabik itong matikmang muli matapos ng ilang taon. Matapos ang ilang araw ay nagkaroon din ng oras sina Zyven na samahan si Carol sa pag-uwi nito. Sinama na rin nila si Naver na todo ang ngiti sa backseat, habang nakamasid kina Zyven at Carol sa front seat. "Kinakabahan ako," saad ni Carol habang sila ay papalapit sa kanila. Ginapang ni Zyven ang isang kamay tungo sa kamay ni Carol at saka ito pinisil. Saglit na sumulyap si Zyven kay Carol. Ngumiti siya. "I'm here." At saka hindi pa naman ako mamamanhikan. Pagbibiro ni Zyven kay Carol. "Puro ka talaga biro. Kinakabahan lang naman ako kasi syempre, ayaw ni mama sa'yo noon. Tapos ngayon dadalhin na kita sa kanya. At ipapakilala ang boyfriend ko." Mahinang wika ni Carol. Nagtaka si Carol kung bakit hindi umimik si Zyven. At nang tingnan niya ito ay malapad ang ngiti nito habang ang mga mata ay nasa daan. Maya-maya ay nagsalita na ito. "Ang sarap pala ng pakiramdam, no?" Si Zyven. "Ha?" Ani naman ni Carol. "Ang sarap pala sa pakiramdam na marinig mismo sa boses mo na boyfriend mo ko. Ang sarap maging tayo ulit, Carol." Malambing na saad ni Zyven at humigpit ang kamay nito sa pagkakahawak sa kamay ni Carol. Napatitig sila sa isa't isa and then exchanges I love yous to each other. "Yay! Magiging mami na kita, Ate Carol!" Biglang singit ni Naver sa likod na muntik nang makalimutan ni Zyven at Carol na kasama pala nila ito. Napatingin na lang si Zyven sa anak habang si Naver naman ay patuloy sa pagtili. Pagkarating ni na Carol sa kanilang bahay ay sumalubong sa kanya ang kanyang ina, na sa mga oras na yon ay nagdidilig ng kanilang munting taniman sa kanilang bakuran. Nang makita ng ina ni Carol si Zyven ay saglit itong natigilan. Nagulat si Carol nang biglang umiyak ang kanyang ina, si Vita. Kaya agad niya itong nilapitan dahil may sakit pa naman ito. "Akala ko hindi na darating ang panahon na makakahingi ako ng tawad sa nagawa ko sa inyo ng anak ko, iho. Bilang isang ina ni Carol, gusto ko lang ang makakabuti sa kanya noon. Noon yun nang nakikita kong tama. Pero dahil doon nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ni Carol, patawarin niyo ko. Walang kasalanan ang anak ko sa'yo, iho. Sumunod lamang siya sa akin dahil sa banta ko sa kanya." Wika ni Vita. Nagpaliwanag na po sa akin si Carol. Nasabi na po niyang lahat sa akin, ma'am. At ngayon po, hinawakan ni Zyven ang kamay ni Carol. "Ngayon po na girlfriend ko na ulit ang anak niyo. Hindi na po sana maulit ang nangyari noon. At kung mangyari man po yun, hindi ko na po bibitawan ng anak niyo. Pasensya na po talaga kayo. Mahal na mahal ko po talaga kasi si Carol." Wika ni Zyven. Napatango na lang ang ina ni Carol. "Malalaki na kayo. Ipapaubaya ko na kay Carol ang mga desisyon niya sa buhay." Saad ng ina ni Carol. Nagstay sina Zyven sa bahay ni na Carol ng isang gabi. Ayaw pa kasing iwan kaagad ni Carol ang ina. Kaya nakapagdesisyon na rin si Zyven na matulog na lang din sa bahay ni na Carol. Pero ang di inaasahan ni Zyven at Carol sa pag-uwi nila ay sasalubong sa kanila si Zyra at ang ina nito. "At talaga namang magpapagamit ka na naman sa babaeng yan, kuya." Galit na saad ni Zyra sa kapatid at madiing dinuro-duro si Carol sa likuran ni Zyven. Ate Zyra, huwag niyo sigawan si Daddy at huwag po ninyo awayin si Ate Carol." Nanginginig na wika ni Naver nang masaksihan ang pagwawala ni Zyra. "Manang Loida, pakidala po si Naver sa loob." Tawag ni Zyven kay Manang Loida. Kaagad namang kinuha ni Manang Loida si Naver at dinala sa loob ng bahay. "Zyven, anak!" Si Liza. "Ma, nagkaayos na po kami ni Carol. Nagpaliwanag na siya kung bakit niya ako nasaktan noon." Wika ni Zyven na sinusubukang kumalma sa sitwasyon. Malakas na napaismin si Zyra. Baka dahil mayaman ka na, kuya. Kaya pinalikan ka." Sarkastikong saad ni Zyra at masamang tinitigan si Carol.
Zaira! Si Zyven, ngunit pumagitna si Carol. Hinarap ni Carol sina Liza at Zaira. Alam ko pong galit kayo dahil sa nagawa ko noon kay Zyven. Valid po. Valid po na magalit kayo. Kasi sino ba namang ina o kapatid ang matutuwa kapag nasaktan ang anak niya o yung kapatid niya? At humihingi po ako ng tawad sa inyo. Humihingi po ako ng tawad sa mga naidulot kong galit at kasalanan sa inyo. Ani ni Carol at pinunasan ng mga luhang kumawala. Ginawa lang yun ni Carol para sa akin at para sa inyo, Ma. Binantaan kasi siya noon ng pamilya niya. Si Tita Vita ang nagutos kay Carol na hiwalayan ako. Kasi kung hindi sa sumunod, matatanggalan ka ng trabaho nun. At baka mas malala pang mangyari, Ma. Suporta naman ni Zyven kay Carol. Tumango si Carol. Sinalubong ang naniningkit na mata ni Zaira sa galit. Si Liza naman ay napatakip ng kanyang bibig. Ayoko pong gawing rason yung banta ni Mama noon. Pero totoo po yun. At naging duwag naman ako. Pag-amin ni Carol. Kalaunan ay napag-usapan naman ng maayos ni Carol at ang ina ni Zyven na si Liza. Kaso si Zaira ay nagmamatigas pa rin. Pero naiintindihan naman yun ni Carol at handa siyang maghintay kung kailan siya tatanggapin ni Zaira para kay Zyven. Nakasandal si Carol sa hubad na katawan ni Zyven. Samantalang si Zyven naman ay nakasandal sa headrest ng kama. Hinalikan ni Zyven ang balikat ni Carol. Salamat, Zyven. Maya-maya ay saad ni Carol. Ugong ni Zyven habang ang labi ay nananatili sa balikat ni Carol. Salamat kasi ako pa rin sa kabila ng lahat. Alam ko marami ka na ring mga babaeng nakilala na masigit pa sa akin. Pero ako pa rin. Salamat dahil hindi ka sumuko. Malambing na wika ni Carol. Huminga ng malalim si Zyven. Maraming beses na siyang sumubok. Maraming beses na nagusto niyang sumuko at kalimutan si Carol. Pero hindi nakakalimutan ng puso niya si Carol. Para bang nakaukit na sa puso niya at isip niya si Carol. Tila isa itong sumpa na kumapit sa kanya. You're my greatest love, Carol. At sa tingin ko, hindi na ako makakahanap pa ng iba na hihigit sa'yo. Wika ni Zyven. Sa kabila kasi ng pinagdaanan niyang hirap, naging inspirasyon niya pa rin si Carol na magpatuloy sa araw-araw. Sa pamamagitan ng pagguhit niya sa magandang mukha nito. I love you, Zyven. Si Carol. I love you too, Carol. I love you so much. Madamdaming saad ni Zyven at humalik kay Carol. May mga bagay na nabibitawan natin upang ito'y lumago malayo sa atin. May mga bagay tayong binibitawan upang tayo'y matuto. Minsan kasi hindi tayo natututo hanggat hindi natin nararamdaman ang tunay na halaga nito. Hindi natin alam ang halaga ng isang bagay hanggat hindi ito nawawala sa atin. Tulad ng kwento ni Zyven at Carol, hinamak sila ng panahon at mga pagsubok sa buhay. Pero natagpuan nila ang tunay na halaga sa isa't isa. Naging mas matibay sila dahil sa kanilang mga napagdaanan. Wakas. Maraming salamat po sa ating mga sugid na tagapakinig. Kaya naman binabati ko po ngayon si Ma'am Michelle Cabrera from Binyan, Laguna, Nesbeth Hanaban from Cabuyao, Laguna, Jazz Ramirez from Hong Kong, Charo Carpus from Baguio, Arlene Pino from Cebu City, at Rosemary Adranida from Camarines Sur. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa susunod, ito pa rin ang inyong inaabangang Dear Siren.